Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kung nasubaybayan niyo po yung pag-aaral natin last week, makikita natin ngayon yung kahalagahan na ng paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao. At maiintindihan nyo yung blessing, resulta lang yan ng paghahari ng Diyos sa inyong buhay. Kaya may dalawang katotohanan na dapat tayong maintindihan. Bakit ipinapangaral ng Panginoong Hesus ang paghahari ng Diyos? Kasi sa pamamagitan lamang ng paghahari ng Diyos, dun mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay dito sa lupa. Kaya maraming tao, bagamat meron silang relihiyon, sumisimba sila linggo-linggo, pero hindi nila nararanasan ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Marami sa kanila ay alipin pa rin ng problema, karamdaman, kinakapos palagi. Kasi nga po, ang interpretation ng marami ay literal yung paghahari ng Diyos. Physically makikita mo, no? Parang isang building or isang lugar. Pero ang meaning po talaga ng paghahari ng Diyos ay yung pagkaranas mo ng Diyos sa buhay na ito dito po sa lupa. Kaya kung makikita po ninyo, nung unang-unang nangaral ang Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6, nabanggit niya na hindi dapat tayo mabalisa sa buhay na ito Kung uunahin lamang natin yung kanyang paghahari. Yun po yung ating text today. Kasi alam niyo po, blessed po yung nakakasumpong sa paghahari ng Diyos. Yun lang po ang gustong sabihin ng Panginoong Hesus. Bless po, pinagpala po yung nakakasumpong ng paghahari ng Diyos. At higit na pinagpala, higit na bless yung mga tao na inuuna ang paghahari ng Diyos. Kaya mahalagang katotohanan yan. Kapatid, pwedeng for many years sumisimba ka, may relihiyon ka, pero hindi mo nararanasan ang Diyos sa iyong buhay. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, doon sa John chapter 3 verse 3, kailangan pagharian ka muna ng Diyos. Kailangan ma-born again ka para maranasan mo yung paghahari ng Diyos. Kumikilos po ang Diyos. Napakabuti po niya. At mararanasan natin yan kung tayo ay nasa kanyang paghahari. At maintindihan nyo na bakit ikinumpara ng Panginoong Hesus sa kayamanan at sa perlas ang paghahari ng Diyos. Mababasa nyo po yan sa Matthew chapter 13 verses 44 hanggang 46 na pagka nasumpungan mo yung paghahari ng Diyos, ibibenta mo ang lahat, ipagpapalit mo sa paghahari ng Diyos. Ganun siya kahalaga sa buhay ng tao. Masusumpungan mo yung totoong kapayapaan, kagalakan sa iyong buhay, tunay na kayamanan. Yung mararanasan mo sa buhay na ito na ang Diyos kumikilos sa iyong buhay. At nabanggit ko kanina sa Matthew chapter 6 verses 25 to 34, bakit ang Panginoong Hesus tinutukan niya yung subject ng worry? Yung pagkabalisa. Kasi malinaw po sa Biblia, kapag nasa paghahari ka ng Diyos, wala dapat kabalisahan. Kung magiging pangunahin ang Diyos sa iyong buhay. At dito po sa lupa, napakahalaga po na tayo'y matutong manampalataya. At kung tayo po'y nananampalataya, mai-experience natin ang lubos yung paghahari ng Diyos. In fact, sa Old Testament, ipinangako na po yan Sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, yung pagpapala ang susunod sa iyo. Blessings will overtake you. Ang sabi, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Noon pa man, ipinangako na ng Diyos, naririyan yung blessing, susunod sa iyo yan. Kung ikaw ay na kay Lord, kung ikaw ay sumusunod kay Lord.
kung ikaw ay nasa paghahari ng Lord. Kaya malinaw po yung description sa Biblia sa Ephesians chapter 3 verse 8, meron pong di masukat na kayamanan kay Kristo Jesus. Ano po? At ang sabi sa John chapter 1 verse 16, naalala nyo last week, shinare ko ito, meron tayong tatanggapin or tinanggap ng blessing mula sa Panginoong Jesus. Ano po, at ang description pa dyan, blessing upon blessing, abot-abot na pagpapala ang inilaan ng Diyos at ibibigay pa ng Diyos sa atin kung tayo'y na kay Kristo Jesus. At yung paborito nating verse na Philippians chapter 4 verse 19, alam niyo po ang salin niya sa Tagalog, mula sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. So, ibig sabihin, ganun po kasagana at kayaman ang paghahari ng Diyos. Tanging masusumpungan lamang natin yan sa pamamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa mga katotohanan ito. At muli, naiintindihan na namin kung bakit ang nais mo ay hanapin namin ang inyong paghahari dito po sa lupa. Kasi sa pamamagitan ng inyong paghahari sa buhay ng tao, ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay na ito hanggang sa buhay na darating ay matutugunan mo at tinugunan mo na. Salamat Panginoon, at naniniwala kami sa di masukat na kayamanan na mayroon kay Kristo Jesus. At alam namin sa aming pananalig sa Kanya na sumpungan na namin ang tunay na kayamanan. Salamat po Panginoon. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.